Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at kung meron man mga pagsubok, ating ialay yan sa Panginoon. At ang Diyos ay laging kasama natin. Huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos kasama natin. Hindi lang ang Diyos ang kasama natin. Pinadalhan pa tayo niya ng mga anghel. No? At meron pa tayong mga ganap na modelo. Yung mga santo natin. Yung mga patron saint natin. Ako, patron saint ko, 2 po. August 23 yung birthday ko. At ang santo sa araw na yan is Saint Rose of Lima. So kayo din ha, kung kailan kayo naisilang, yun po yung assigned patron saint natin. At pangalawa, may second patron ako, si Saint Antonio Maria Claret. Silang dalawa po yung mga patron saint ko araw-araw. I ask their powerful intercession. At yung guardian angel natin, lagi nating tawagin yung guardian angel natin every moment of the day po. They are real person, buhay na buhay po sila. Lagi silang kasama natin. At lalo-lalo na si Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael. Sila lang yung pinagnalanan ng ating Panginoong Hesukristo. So other than that, huwag niyong pangalanan yung mga anghel ninyo. Especially the guardian angel. Bakit hindi natin pangalanan yung guardian angel natin? Hindi po gawa ng tao. Angels are not created by men. So only God has authority to give them name. Not us. Not us. So, yan po mga kapatid. So, nung isang araw mga kapatid, may in-exercise tayo na isang babae, no? At yung pangalan niya ay Maria. No? Very active sa simbahan po. No? Mga religious organization nandyan siya. No? Pero, merong extraordinary experience niya. No? Kasend siya sa mga spirit at meron siya mga karamdaman na wala dito, wala doon. Findings sa doktor. So, napag-isipan nila dahil meron siyang extraordinary experience na hindi po maka-experience, hindi po maka-relate tayong mga ordinaryong mga tao. Tayong natural beings. Hindi po natural na experiences. It is called preternatural experiences. During prayer po, napansin ang mga sumusunod na mga reaksyon. Habang isinagawa ang prayer of deliverance. Dito makikita natin mga kapatid na yung mga kaaway natin ay hindi po makatago sa prayer ng ating inang simbahan. No? Marami sa atin sasabihin na kung may dudulog sa isang pari na describe sa preternatural experience niya, hindi natural na experience, sasabihin ng mga pari na napasmura ka. Di ba po? Yan po. May kaliwat kayong baliw. Yan po ang kadalasan we are guilty of rash judgment po. Yan po ay injustice. So, mas mabuti na ito po sa mga pari po. Pwede kayo magsagawa ng diagnostic prayer.
Dahil sa diagnostic prayer ng simbahan, mga kapatid, simple prayer of deliverance. Ano ba yung diagnostic prayer of deliverance? Yung simple form of deliverance. At saan ba natin makikita yan? Sa aklat ni Father Sikia. Available po yan sa St. Paul's. Sinisika po sa St. Paul's publication, mga kapatid, na yung ating aklat, firstborn book, na matatapos this coming September 10. Siguro pupunta tayo sa Manila for that book fair. No? So, yan po, launching sa ating launching sa ating bagong aklat. No? Sana po, excited na po kayo. At hindi lang natin binibigay yung real name ng ating mga energomen po para to protect their reputation. So, ganun ka banal po. Ganun po ka confidential po yung ating pag-protect sa ating mga energomen or sa mga tao na ini-entrust ng ating Panginoon sa ating mga kamay. During sa diagnostic prayer, mga kapatid, nagpakita ng emotional at physical na reaksyon. So bigla lang siyang umiyak. Just imagine normal na normal. Yung disposition niya ay normal na normal. Bigla lang umiyak. Bigla lang umubo. At tumatawa. Just imagine, pagkatapos umiyak, tumatawa na naman, no? At panginginig, no? So, bigla lang siyang, yung kanyang disposition, completely shifting from one moment to another moment, kapatid. Ito po, nang ilagay ang stola sa tiyan, nagkaroon ng matinding pag-iyak. Galing pa yon sa pagtawa, ha? Grabe yung pag-iyak niya, mga kapatid. Doble yung panginginig at paggalaw ng katawan habang nakaupo. No, grabe na. Grabe na yung movement ng katawan niya, mga kapatid. So, ito po ay patunay na merong aversion to the sacred prayer, to the prayer of the church. So, dito na makikita natin na yung kanyang karanasan ay may halong unclean spirits. Because the prayer of the church is the right dose of the evil spirits. Hindi po makatago yung mga demonyo. So, hindi din ako magka-question sa mga pari na merong kaba. Merong feeling na intense fear. Bakit po? Hindi po ito na ituro namin sa seminary formation po. No? Yan po ang kakulangan. Nakikita ko sa seminary formation. So, hindi natin ma-blame yung mga pari. Hindi ko ma-question yung mga pari bakit ganun sila mag-react. Dahil hindi po ito tinuro sa amin sa Rosario. Ito po ang nakita ko na during prayer, no, nag-react talaga siya. No? At ito pa, yung naobserbahan ng team. Nang umawit kami ng Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Salve Regina, Espes Nostra Salve, Adiclamamus. Yun, no? Dumodoble yung pag-iyak niya, no?
And then, at then, yung katawan niya ay naninigas. No? So, yun po hindi na po ordinaryo. So, sa diagnostic prayer po, makatulong po sa pagdetermine sa exorcist, hindi lang sa exorcist, sa team, sa case officers natin. Yung case officers, para yung stenographer na magsusulat sa mga sinasabi ng mga demonyo. Meron din tayong camera to document all the revelation of the evil spirit. Dahil hindi natin makatulong yun eh. Yung mga revelation niya sa discernment natin. Dahil doon makikita nyo yung entry points, yung curses, paano sila kinecurse yung buong pamilya po. At ito po, no? Ito yung hindi inasahang pangyayari, mga kapatid. No? Grabe yung galit niya, di ba? Tumawa siya at doble yung galit niya. At ito hindi inasahan, no? Ang pag-ikot ng ulo. Bigla lang umikot yung ulo. Yeah. No? Just imagine before diagnostic prayer, at ito yung na-experience ng team natin. Kung ako lang magsagawa ng diagnostic prayer, hindi ko kaya. Ang dami mga tao, so yung maibigay ko sa kanila, ay ibigay ko na sa kanila. Yung prayer of deliverance, yung sacraments, and then i-recommend natin sa mga medical experts, no? At then matapos natin ma-diagnose, mga kapatid. Dahil balance po tayo. Ito po balance po tayo at sinishare po natin yung i-recommend din natin yung mga psychiatrists. Mas mabuti dito sa Diocese of Tagbilaran, no? Meron tayong kabuhayan, pagpakabuhi center. At yung mga ina-assist natin na doubly kailangan ng medical, psychological expert, ni-recommend natin sa pagpakabuhi center dahil meron doon sa diocese natin na nabuo yung grupong yan dahil sa maraming mga nagpakamatay. Dahil sa maraming nag-suicide sa diocese natin. So, Kahupayan Center, dahil makatulong po yung psychological condition ng mga pasyente. Yung counseling, yung processing po, makatulong po yun. So sa sa ministry natin, let us go hand in hand with the exorcists, with the psychologists, with the psychiatrists. So meron na tayong bagong doktor doon, si Dr. Aranita, na nag-express ng pagtulong sa ating ministry din. So mag-communicate na lang ako sa kanya dahil maraming mga biktima sa rape, mga traumatic experience nila na hindi ma-describe. Binibigay natin yung processing, yung counseling, libre po, walang bayad po. So, naging magaan yung yung trabaho ko with the help of the team. Kaya nga, yung team natin ay merong intensive formation po. Meron tayong group study every week. Meron tayong formation every week. Meron tayong monthly formation din sa especially the case officers, especially the deliverance ministers. Yan po ang ginagawa natin. So yan po umiikot yung ulo niya. So hindi namin inasahan na itong babaeng ito, 30 years old, umiikot yung ulo niya during sa diagnostic prayer. Nag-react siya sa stola, nag-react siya sa mga sacramentals, nag-react siya sa prayer ng simbahan, nag-react siya grabe sa Salve Regina, mga kapatid. So grabe yung nang ilagay ang cross sa tiyan. So una pong nilagay yung stola natin sa kanyang tiyan,
So asa dapit sa Tagbilaran, Father, si Rachel Lugmay. Dito sa sentro, so yung office natin, hindi po sa sentro sa Tagbilaran. Nandun po siya sa Malinaw East, Lila, Bohol. Open yung center natin from Thursday to Sunday po. At sa mga bago pa lang, 8 a.m. po, dapat nandun na po kayo. So Thursday to Sunday, third Saturday wala tayong open dyan. Dahil every third Saturday, meron tayong sports and evangelization na ginagawa para sa buong parokya po. Greetings pala sa ating butihin na Parish Priest Father Gamaliel Gamaliel Gamas sa Our Lady of Lady Holy Rosary, Lila, Bohol po. At nung nilagay natin, patuloy tayo, nung nilagay natin yung cross na binibless natin sa ritual ng simbahan, exercise and blessed, holy and exercise cross. Ito po nangyari. Nagpakita ng matinding pagkabalisa, no? At grabing paggalaw. Sa pagpatuloy ng diagnostic prayer, napansin ang malakas na paggalaw ng kamay, no? At pagbabago ng ekspresyon ng mukha, no? Hindi nyo ma-describe yung mukha niya, mga kapatid. Dito mga kapatid, normal na normal itong babaeng ito, makausap mo, very responsive, pero during diagnostic prayer mga kapatid. So itong babaeng ito ay pinatuloy pa natin yung pag-communicate sa kanya, online processing, para makasave yung mga kapatid natin hindi na makapunta sa office, yung processing natin online, and then yung mga deliverance ministers and case officers makatulong sa akin sa pag-summarize sa mga cases nila at mabigyan akong ng malawak na malawak na informasyon patungkol sa mga energumen na ini-entrust ng Panginoon sa atin. So patuloy pa ang pagsasama natin sa kanila. At paglagay ng holy and exorcise oil, naging hindi mapakali at balisa. So, nag-react siya halos sa lahat ng mga sacramentals ng simbahan. Sa prayer of deliverance, sa holy and exorcise oil. So, dito makikita ha. So, ito po ay bawat isa sa inyo ay kailangan natin na merong mga sacramentals po. Makatulong po yan sa atin. And then, nung naging exorcist ako, dito ko nakikita ano yung kahalagahan po na meron tayong mga sacramentals. Bawat isa sa atin, bawat pamilya natin, family members natin, let us continue to promote the sacramentals of the church po. So, on the way po tayo sa Ormoc, exclusive lang po yung pagpunta natin. Wala po tayong catechism sa Ormoc. Ngayon, meron lang tayong family affair na dadaluhan, yung reunion sa Gitgano clan, dahil yan po yung panaginip ng tatay ko na makipagsalamuha, dialogue, and then encounter face to face sa mga mahal natin sa buhay, ng pamilya natin, no? So, patuloy sa pagtunog ng bell, yung maliit na bell na binibless din natin, paulit-ulit ng pagbuka ng bibig at pag-ikot ng ulo ang napansin, no? Grabe, no? No, yan po grabe, yung pag-ikot ng ulo, mga 180 degrees, no? 180 degrees, no? Grabe. So, hindi naman niya inaasahan ito. No? Hindi naman niya makontrol ang mga pangyayari, mga kapatid. Nakita po ito sa family members niya, mga kapatid. At dito na-realize nila
na ang demonyo, mga kapatid, ay nag-overtime. At dahil dito, binibigyan na natin sila ng special catechism. So malaking tulong na meron tayong team, mga kapatid. Kahit yung mga pari, no? Kung makabuo kayo ng mga LIGO, kahit dalawa lang, na makatulong sa pag-process, at willing naman tayo na mag-share sa mga karanasan natin. No? Para marami tayong matulungan. Dahil yung pangarap ko, mga kapatid, at ito yung panalangin ko sa Panginoon, na kahit hindi exorcist, yung mga pari, empower natin para marami tayong matulungan. At yung Diocese of Tagum, si Father M.M. Sanchez, lagi na tayong communicate sa kanya dahil marami ng kinaguide natin siya. At meron silang plano na bibisita sa atin, at dito din sa Diocese of Cebu, si Father Pat Ornopia, nag-express din ng interest. So, sisikapin natin after ma-approve sa Diocese of Tacbilaran, ang Board of Consultors natin, at sa Commission on the building, sa structure sa St. Michael Exorcism Center, yung exorcist chamber, mga kapatid. Doon natin i-train ang ongoing formation sa mga tinitrain natin. Para yung mga kapatid natin na sa malayo ay meron na silang malapitan. Instead pupunta sa mga occult practitioners, instead pupunta sa mga spiritista, instead pupunta sa mga manghuhula, mangkukulam, pupunta na sa mga pari po. Dahil biblical po yan. Anong sabi ng banal na kasulatan? Kung may sakit sa inyo, sabi ni Kristo, ang walang sakit ay hindi na kailangan ng doktor. So, nirecommend niya yung doktor, paglapit sa doktor. Pangalawa, kung may sakit kayo, lapit kayo sa pari for anointing of the sick. James chapter 5 verse 14. Malinaw na malinaw yan sa banal na kasulatan. Di ba? So ito, pagbubuka ng bibig niya, no, na hindi niya mapigilan. At then, ang mga reaksyon ay tila nakafocus sa panga dito. Nung nagyan natin ng mga sacramentals, yung kanyang dito banda, no, grabe yung reaction niya. So conscious naman siya, pero hindi niya mapigilan yung mga reaction niya. So patuloy pa tayong nagsasama sa kanya. During prayer, napansin ang panginginig, pagkiling ng katawan, pag-ungol, no, ganon. Pag-iyak, pagsigaw, pagtawa, pagsuka ng malapot na puting laway. At alam nyo, ilang demonyo, when I commanded the evil spirits in the name of Jesus of Nazareth, and by the authority given and trusted to me by the church, I commanded you to tell me your name. Sumagot yung demonyo. Ang pangalan ng demonyo is Wanagi. Wanagi. Parang Chinese or Japanese or anong lingwahe to? Wanagi. No, Wanagi. Pads kanus ma-publish imong book si Rafael Tubog this coming September 10 kung nila mapas nila, no? How many are you? Sabi ng demonyo, before we are before how many? So we are 6 before, and we are I'm only one. No, where are the others? No. I command you, where are the others? Ang sagot ng demonyo, they left. So when you will depart, ang sagot ng demonyo, only the lady knows. He is referring to
No, Mama Mary. So when will you depart? Only the lady knows. Only the lady knows. Sa pagbanggit ng Mama Mary, Immaculate Conception, sa pagbanggit ng Mary, Immaculate Conception, sabi ng demonyo, don't call her name. I am afraid of her. Muli, inaawit naming Salve Regina, second time. Mata Misericordia. Ito po, ordinaryo lang po itong awitin. Pero, tortured po yung demonyo. Beta dolce do. Yes, fes nostra salve. Alti clamamus. Ate clamamus. Exolses filii Eve. Ordinary lang po ito. Ati suspiramus. Gementes et flentes. In hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Sabi ng demonyo, don't call her name. I am afraid of her. Na grabe, no? Ito yung literal na sinabi ng demonyo. When I commanded them, when you will depart, ang sagot ng demonyo, only the lady knows. No, are you referring to Mary, the Immaculate Conception? Do not mention her name. No, sabi ng demonyo, do not mention her name. I am afraid of her. So, well, we sing the Salve Regina, and then when we recite Hail Mary, sumuka siya at galit na galit sa Hail Mary. Nanigas ang katawan, umiyak, nanginig, at kalaunan ay kumalma. So, pinaprocess pa natin siya ngayon. Then, anong sabi ng mga ng mga church fathers natin? Saint Ephraim of Syria. Mary as terror of demons. Sabi ni Saint Ephraim, through Mary, the evil one was put to shame. Ito pong mga sinasabi niya, mga kapatid, I personally, no, literally, I encountered it. I can attest it through the exorcism. Why evil fears her? Her purity exposes lies. Darkness cannot tolerate light, especially sinless humility. Sinless. Si Mama Mary is sinless. St. John Damascene, the living ark. To you, the demons are put to flight. Why evil fears her? As the ark once rooted Israel's enemies. Routed. Mary's presence signifies God dwelling among His people. So yan po yung theological reason and biblical reason, mga kapatid. So wala na akong oras, mga kapatid. At sana po meron kayong natutunan sa live natin ngayon. At ako din ay na-review ko yung mga cases natin. At itong mga sinishare ko sa inyo ay isi-share ko sa inyo at isusulat natin additional book natin. So, Fighty Maria, Tatak Safety with a humble heart po. God bless. Late na kami sa barko. At tayo sa 9:30 yung
ang barko natin. At pasalamat lang ako sa mga star senders natin. Uy, si Nanay Mela, buhawi. Muling nabuhay si Nanay Mela. 500 stars. Uy, wow. Salamat Nanay Mela, si Princess Naizy, 50 stars, si Ami Lakuba na Elga, 50 stars, si Trina Bans, 100 stars. So yun lang po muna. Fighty Maria, Tatak TV with a humble heart.